Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nagkagulo nga sa loob mismo ng Senado at sa naging hearing nga nila nung lumantad nga itong si PDEA Agent Morales na talagang siya ang naghahandle noon ng mga pulboronic na mga kaso at kaugnay nga rito ay kasabwat nga itong sikuting ng Morte at iba pang mga pulpolitiko. Kaya naman nung nakita itong si Morales na ito ay talagang nagulantang nga sila dahil nga talagang hindi pa rin natatakot itong si Agent Morales na talagang kahit na pinagbantaan na ang kanyang buhay, kahit na sinibak ng matagal sa pwesto, ay talagang naninindigan pa rin siya sa kanyang mga prinsipyo at hindi nga ito titigil hanggat hindi nga napaparusahan ang mga korap na mga opisyales. Ayon nga kay ex-PDEA Agent Jonathan Morales na hindi ko tatantanan ang mga korap na mga opisyales, sikuting ng Norte at kahit sino pa sa inyo, hindi ako natatakot dahil handa kong itaya ang aking buhay para lamang maparusahan ang mga korap na opisyales na kahit sinibak nyo na ako sa pwesto ay mananatili pa rin akong tapat sa serbisyo na naglilingkod at isisiwalat ang katotohanan. Ito nga ang binitiwan na salita ni Agent PDEA Morales kaya naman natakot ang mga korap na mga opisyales na talagang kasabwat nga ni Kuting ng Norte at iba pang nasa hearing kaya natulala ang mga senadong ito. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tama ka na ba kung totoo yung pinipicture nila kay Pangulong Duterte na berdugo, manggugurgor, at kung totoo yung mga kalokohan ni Pangulong Duterte na naghahagi siya ng mga tao sa helicopter, di ba? Dapat isa na si Trillanes ngayon ang lumulutang-lutang, di ba? Or buto na siya ngayon, or wala na siya. So, tama, good point yon JM, na kung totoo yung binabato nila kay Pangulong Duterte sa pamilyang Duterte, matagal na silang abo. Tama, diba? Oo. Kaya nga, kumbaga sa eto, noong panahon nung kay Pangulong Duterte, sana pinatunayan nila na di ba? Pero wala eh. Wala silang napatunayan. Kahit ngayon, 2 taon na silang nakaupo. Nakipagsabwatan na sila dito sa Bangag Administration. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nabubuo. Samantala ako, halimbawa, kagaya niya may report sa akin, investigador ako, duty investigator ako, nakakapag-file kagad ako ng kaso, nakakapag-inquest kagad ako kinabukasan based dun sa mga hawak kong mga ebidensya o mga dokumento. Madali lang naman eh. Madali lang naman bumuo ng kaso kapag lalo na kung ikaw ay may mga ebidensya. Ang tagal na nilang sinisiraan si Pangulong Duterte, matagal na nilang sinisiraan itong yung mga anak, pero hanggang ngayon wala pa. Di ba? Kaya nga ako sa akin yung usap-usapan namin, kaya nga tanong ko sa mga kasamahan ko dati, ito bang involvement nitong si Michael Yang dito sa sinasabing Shabu sa Pampanga? Ang yun? Nako, kuya, no comment. Pagka ganun ang sagot ng kapwa mo operatiba, ibig sabihin, gawa-gawa lang yan. Kapag yan na ikukwento detalyado, ibig sabihin talagang tinrabaho ng maayos yan. Kumbaga sa totoo. Kasi talagang, alam naman natin, mga kababayan, alam naman natin na itong gobyerno ni Bangag Jr. ngayon, talagang pinagsama-sama niya na lahat ng mga sindikato, lahat ng mga magaling gumawa ng pera sa ngalan ng pulburon. Kasi nga, tama ka eh, kung merong matibay na mga ebidensya, you bilang dating pulis, dating PDEA agent, alam mo kung anong matibay na ebidensya, kung magsastand sa korte, itong mga ebidensya na ito, kung ano yung hindi. So itong mga to, sila Marbil, lahat sila, di ba? Marbil, PDEA, DOJ, lahat sila, pwede na lang kasuhan si Pangulong Duterte. Yun nga ang sabi ni Pangulong Duterte, mag-file kayo ng case, ganito, ganyan.
Pero we all know what's the purpose of this Bangag administration. Kaya nga. Para i-cover up yung mga pinasabog natin na polboronic or mga video, ikaw, yung pre-op yung nag-testify ka sa Senate. So alam natin yan, pagtakpan, yung mga flood control na nilamo nilang lahat. So malinaw naman yan sa sikat ng araw, JM. So, yeah. Kung may idadagdag ka pa kaya, share to? Oo. At eto, ako'y nananawagan din kay General Martin. Lalo na dun sa sinasabi niya na okay lang, kumbaga saan nakakatulong, hindi masama yung paggamit ng illegal na droga din, di ba? Hindi raw addictus yung mga gumagamit. Kailangan ng extra hours. Yeah. Alam mo, eto, ang tingin ko lang dyan hindi kaya, ito'y naka-experience, Ito, sa atin, lang naman natin, Hindi kaya ito naka-experience, siya 4-star general, naka-uniforme. Ngayon, harap-harapan, nakakakita siya ng mga sumisinghot. Di ba? Hindi kaya ito naka-experience, makakita na para bang sampal sa kanya Tapos nasabi na lang niya sa sarili niya, hindi naman pala masama. Bakit sila maya? Di ba? Parang gano'n Ako sa tingin ko dyan, Marbil, sa tingin ko tuwing iniimbitahan ka ni Bangag Jr., nakikita mong gumaganon si tawag dito, si Bangag Jr. Kaya nga di ba? Kaya nga Kaya nga, eto, JM, gumaganon, no? Oh my God! Ayos yan, di ba ganyan yung sa yung sa araw na kagitigan? Yeah, pero tingnan mo, kahit ano pa yung ginagawa nila, nagre-reflect naman Bumabalik pa rin sa kanila Bumabalik pa rin Dahil, bakit kamo? Tingnan mo naman itong mga nag-aakusa na ito. Simple lang talaga. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung meron kayong ebidensya, i-file ninyo. Di ba? Wala na yung maraming tsetsabureche, wala nang masyado, i-file nyo. Sa totoo lang, kami nga yung mga nahuhuli nga namin, kahit di ka kumibuda, may nakuha na ako ebidensya sa iyo, ipapailan na lang kita ng kaso, di ba? O, di ba? Sa korte ka na magpaliwanag. Pero you want? Lisa? Teka lang, baka ma-report tayo, Baking soda po ito. Baking soda. Ang galing dyan. Alam mo, ganyan yung kinukwento ni Kati Binag, di ba? Oo, kaya nga lagi na ako may baking soda na katabi. Pero gusto ko muna, punta tayo doon sa Tuwad Committee. Narinig mo ba yung pambubuli ni Trillanes kay Pangulong Duterte? Kasi nung una, tarantado talaga. Nung una kasi, hindi ko malaman kung ano yung trigger kay Pangulong Duterte na humawak siya ng mikropono na gusto niya. Oo. Ano ba ang behind the scenes story nun? Hindi, ito, di ba nung sinasabi ni Asong Julul, mag-execute na siya ng waiver, di ba? Mag-execute na siya ng waiver at sinasabi nga ni, pangalan nito, yung congressman, JJ Suarez ba yun? Na isa pang Julul. O, di ba? O, kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, anong ko? Di ba? Anong kapalit? Di ba? Yeah. Sabi ni Pangulong Duterte, sampaling ko to. Sampaling ko. Ngayon, yung time na yon, may katabing si Padre Damaso, hindi ko alam pangalan ng padre. Tawagin na lang natin Padre Damaso, yung addict. Yung nag-witness 15 years na naging Judictus Benedictus. Yung sinasabi naging addict daw, naging addict. Yun doon yung nag-testify din sa Senate. Magtataka ka muna, putulin muna kita. Magtataka ka, eto mga witness nila, mga addictus. Punyeta, di ba? Ang mga witness na binibit nila, talagang hindi aminado naman sila So anyway, yun nga, tuloy mo yung na-witness mo doon. Tapos, inaawat-awat pa niya si Trillanes. Inaawat-awat pa niya magkatabi sila Sino nag-aawat? Ngayon, ito, alam mo naman si Pangulong Duterte, lang ito di ba? Kumbaga sa parang ambang lang naman nito na
Parang gumano siya una. Nakita ko Tapos yun. sabi nito si Trillanes, talagang pinoprovoke na siya nitong si Trillanes. Pinoprovoke niya na Si Pangulong Duterte. ginaganon niya si Pangulong Duterte. Kaya to si Pangulong Duterte, hinawakan yung mic, talagang gaganon. Oo. Tapos, ang classic dito, yung Padre Damaso, nag-iinarte. Anong arte niya? Nag-iinarte na inaano pa si kumbaga sa hindi, awatin niyo yan, masyadong yan eh. Kumbaga Parang, sa inaano niya na itong si PRRD pa Pangulong ngayon. Duterte, allegedly, asal demonyo daw. Ganon yung Actually, yan po mga kababayan ay gawain talaga ng tunay na demonyo mga dilawan. Pa-victim sila. Kaya nga, totoo yun. Pa-victim sila. Bakit? Yun na nga kaya galit na galit ako nung nakita ko yung buong video. At 79 years old, si Pangulong Duterte magpa-provoke. So binabaliktad nila. Kaya nga, saan ka ba nakapesto? Sa likod, sa gilid, sa harap? Sa likod nila na bandang dito kami doon sa may likod ni BP Inday, magkakatabi kami nila Dr. Loren Badoy, sa likod kami ni Cardema, yung dating National Youth Commission. Yun yung namin magkakatabi kami nila Kaya nga dinig at saka kita pa rin namin bukod doon sa gesture nila sa harap, kita rin sa dalawang screen na malalaki. Malalaki yung screen. Gusto kong malaman, di ba magkatabi si Dilima saka si PRRD. Buisit talaga din yung Wadcom na yun eh. Yung sinadya yun. Sinadya yan. Pinagtatabi-tabi nila. So ngayon, si Dilima ba, di ba kasi nakita, narinig mo ba parang may namutawi na swords? Parang nag-uter. Nag-utter. Sabi nga ni Dan Fernandez, nag-uter. Parang nag-utter siya ng words si Dilima. Parang, nung hawak-hawak ni Pangulong Duterte yung mikropono, di ba? Parang ganon. Parang gumanon si Dilima. Narinig mo ba kung ano sinabi niya? Hindi na. Pero, sabi ka ni Maui, ano ba naman itong matandang saba na to? Nag-i-inerte rin. Tapos, dapat nagsagaw kayo doon, saba. Hindi, nagagalit kasi. Ang ingay kasi namin nila, ni Maui, nila Dr. Badoy, ang ingay namin. Teka muna. Okay. Kaya nagalit bago ko makalimutan. Nung pumalakpak kayo ba yon? Yung sinabi ni Barbers na nambabastos kayo? Ulol din talaga yun eh. Hindi kasi ito, expression lang Freedom mo yun eh. Kailayaan mo ang pumalakpak. Freedom of your... In response lang dun sa pag-conforme mo, dun sa issue, dun sa, dun sa pag-justify ni Representative Cardema, right? Oo. Yung kay kay Cardema. Diba, ito yung natural reaction eh. Natural response nung talagang biro mo nagagalit sila, di ba? At saka makikita mo yung pagiging bias sa oras na lang eh. Pagka sila unlimited yung time. Pero pagka dito sa kampo ni PRRD, kagaya yan si Secretary Majaldea, binigyan lang ng 5 minutes, di ba? Yun yung kumbaga sa Hindi, tsaka napapansin namin na habang kami nasa online, na pag nagsasalita ang Pangulong Duterte, talagang pag hindi nila gusto or si Pangulong Duterte, talagang tumitira, pinapatayan nila ng mic. Napakawalang nga talaga. Pinapatayan nila ng mic o kaya nagpo-point of order sila. Point of order sila. O nagsususpend sila. Oo. Ganun ang ginagawa nila. Kasi nga, ayaw nila na, maano yung Kasi pagka nga narinig yun ng public, nasa isip kagad nila, ma-exploit ng, ng taong bayan, yung, yung sustansya nung sinasabi ni PRRD. Kaya gano'n yung ginagawa nila eh. Mga bitter kasi talaga, mga ulupong. Masyado silang nasasaktan sa salitang gago, ganyan-ganyan. Talaga namang mga gago sila. And
ang sinasabi nila doon, magbigay ng respeto, si Pangulong Duterte, mga resource person. Pero alam naman natin na itong mga taong ito, walang respeto sa pera ng bayan. Walang respeto sa bawat karapatan ng tao. Katulad kayo, pumalakpak lang kayo doon. Tapos nagagalit tong ulupong na barbers na ito. Pero ang Oo question nga eh. ko is, anong tingin nila sa inyo? I mean, nakikita nyo sila doon, di ba? Maliit lang naman yung kwarto na yun, di ba? Oo. Paano Nakatitignan sila, sila sa amin eh. paano yung dating ng titig nila na iirita sila sa pagmumukha nyo? Hindi, talagang halos parang Lundukin kayo? parang gusto kaming kain. sabi nga ni Princess Mami, Kuya, katingin sila sa atin. Oh my God. Elevated yung position nila, kaya kitang-kita kami. Teka. Kita eh. Pag nagpo-point of order at pag pinapatayan ng mic, naririnig mo ba, meron bang mga binanggit si Pangulong Duterte na matatandaan mo na pwede mong i-share? Na hindi namin narinig. Yung mga pagkakamali nila doon sa mga ginagawa nila. Kasi sinasabi, di ba, hindi naman korte, hindi naman ano to, di ba, kung meron kayong gustong gawin nyo na hanggat buhay pa ako. Ganon siya ganon si Pangulong Duterte. Iisa naman eh. Kumbaga sa natapos yung hearing, umiikot lang doon sa tanong na ikaw yung may full responsibility. Puro ganon lang naman eh. Palagi. Tapos yung kay Napulong, pati yung sa mga pinatay, paulit-ulit. Tanongin kita, kasi ikaw, dati kang police pedaya. Kasi ako natatawa talaga ako kasi parang kilala na namin. Bilang isang support ni Pangulong Duterte, kilala na namin na sa salitang Tagalog, nilalansilang sila ni Pangulong Duterte sa kwento. Or sa amin sa Ilonggo, nilinalango-lango o kinukutaw ko. Kumbaga nilalaro niya lang yung mga eksena dahil nga wala namang kwenta talaga yung one committee na yun eh. Just to cover up ng kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr., lahat ng kapalpakan, ayaw nilang pag-usapan. So dito kaya na-highlight nga itong issue kaya Pangulong Duterte. So, ang tanong, ano yung napansin mo kay Pangulong Duterte behind the scene? I mean, kapag nag-off cam o nag-short break? Ito yung umihi siya, no? Okay. Nung umihi siya, lumabas. Tapos, pagbalik niya, nadaanan niya yung pwesto namin. Mauuna yung likod ni Congressman na Cardema, tapat namin Lamawi. Tapos kay BP Inday bago doon sa upuan niya, bigla siyang humarap kay BP Inday. Manood ka. Sabi niya. Manood ka. Parang siya, tignan mo. True enough, kasi may napanood akong video right after, tinanong niya si Inday, kumusta ba yung performance ko? Sabi niya, napanood mo ba yung short video na yon? Ang tinatanong ni Pangulong Duterte si Inday, kumusta yung performance ko? Tapos sabi ni Inday, best actor. Best actor. Tanong ni Pangulong Duterte, from 1 to 10, i-rate daw siya ng 1 to 10. Sabi ni Inday, 12. Pero galing Ang galing ni Pangulong Duterte kasi nga, doon pa lang kitang-kita kung paano niya pagdaruan lahat. Lahat ng mga bobo, nilamon niya talaga. Kahit na balasubas yung tanong, talagang alam na kagad yung sinosoplak talaga niya. Naboljack niya. Technically, lahat sila naboljack. Pagka alam niya na kaya sinusubibo niya rin. Yeah, si Abante. Si Abante, sinusubibo niya rin. At saka yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte na, ay, takot man ako. Para may mga statement, takot man ako sa iyo, sir. Alam mo yon, alam natin yun, nalaro lang yun. Game yun. Kaya nga diba? Akala naman nila siguro natatakot si PRRD sa kanila. Tapos tinitwist naman ng media. But si Inday, nakita ko humahagikik ng tawa si Inday. May nag-send sa akin doon, isa sa inyo humahagikik, kaya pinost ko. Tawa ng tawa doon sa mga pag-deliver ng palata ng tatay niya. Ano napansin mo kay Inday? Napakaganda. Yun lang, simple lang siya. Pero kumbaga sa talagang inaano niya yung tatay niya talaga. Inaalalayan niya. Pero malaki talaga yung tiwala niya sa tatay niya.
Talagang nung tumapat pa nga sa kanya na sinabi nga sa kanya manood siya eh. Manood ka. Panoorin mo ako, parang gano'n. Panoorin mo ang show ko. Kaya nga sabi ko na gano'n, talagang na-outcast niya lahat yung mga tao doon. Talagang wala, kumbaga sa yung nakita talaga ni Pangulong Duterte na wala pa, kakain pa ng kaban-kabang bigas, baka tuniladang bigas pa kakainin itong mga ito. Wala talaga, hindi kasi unang-una hindi siya mapilit eh. Hindi siya at alam niya kung ano yung gagawin sa kanya eh. At alam niya kung ano yung proseso, ang pagkakaiba ng inquiry doon sa court proceedings, yung pagkakaiba ng inquiry doon sa mga preliminary investigation na ginagawa doon sa prosecutor's office, alam na alam niya eh. Diba? Alam na alam niya, kaya hindi makalusot-lusot eh. Kaya nga nung sinasabi na yung tungkol sa ICC, sige, bigyan ako ng pamasahe, pupunta ako. At saka yung dun sa waiver, sige, pipirma ako ng waiver. Diba? Pipirma ako ng waiver. Nung sinabi sa kanya, halimbawa, yung kung ito po, magpiprepare na po kami ng waiver, ano magiging kapalit? At saka sinabi niya, seryoso. Dun sa bank account, dalawa sila, joint account. Hindi po pwede. Pumayag man siya, yung kanyang ka-joint, hindi pumapayag, wala rin. Kasi hindi naman niya soul, kung hindi naman niya soul account yun eh. Diba? Tama yun. Kaya nga talagang kaya silang paglaruan ni Pangulong Duterte. Pinaglaruan talaga sila. Ang comment nga ng taong bayan dyan, kung gusto nilang ipabuksan, ipa-waive ang bank secrecy ni Pangulong Duterte, nabanggit din niya ni Pangulong Duterte after sa interview niya, after that hearing, nabuksan na natin lahat. Diba? Buksan nyo na lahat yung bangko para magkaalaman ako sinong tawatan dito. Kaya na, binuin mo, ang tagal-tagal ng hawak nitong si Trillanes, yung sinasabi niyang bank account. I know. Doon sa AMLAC, kinakailangan lang predicate crime. Marami silang ibinibintang dito sa mag-anak na Duterte, pero kahit jaywalking, wala silang mapatunayan. Diba? Kahit pagtatapon ng basura, wala silang mapatunayan. Diba? Wala silang mailabas na predicate crime para pumasok ang AMLAC dito sa mga account na ito. At yung ginagawa ni Trillanes, dapat nga dyan i-demanda. Ipa-demanda yan kasi ni Pangulong Duterte. Kaya nga. Nabanggit nga ni Pangulong Duterte sa interview, sa usapan nila ni Panelo, ni Sal Panelo, na si Trillanes, which nabanggit ko na rin, ay nagtatrabaho sa Bangag Administration. I mean, kasabwat talaga. Yun ang nabanggit ni Pangulong Duterte eh. So, syempre, naniniwala naman tayo doon. Pero you as dating police at agent, pag binabanggit pa ni Pangulong Duterte na, may mga nilalaglag ako sa helicopter, tapos meron akong tinapon sa dagat. Ano yung pag-assess mo sa ganong pananalita? Kwentong hapon. Correct. Alam nyo, okay. Doon pa lang yung mga ni kwentong hapon talaga, no? Oo, ginaganon sila ni Pangulong Duterte. Pinasasakay sila sa balat ng mani. Doon pa lang nakikita na kagad bilang investigador sila. 'Di ba? Sabi nila mga investigador sila. Pinasasakay na kagad sila. 'Di ba? Parang ganoon no? Naniniwala naman agad sila. 'Di ba? Naniniwala agad sila. Kaya doon nakita ni Pangulong Duterte kung ano sila, kung gaano yung takbo ng pag-iisip nila, kung gaano kalalim silang mag-isip. Doon pa lang sumasakay na sila eh. Okay. Since nandoon ka, nakita mo sila lahat ng mga nagtanong, ng mga huwad na representative ng bayan, lahat sila may script. Yes, oo. Iisa yung kanilang takbo ng takbo ng mga issue. No, para may script. At si Pangulong Duterte walang script, tama? Wala. Oo, wala. Wala siyang binabasa. Napansin mo ba, kasi may mga nakita ako sa social media, na parang itong mga kongresista, may mga moment na may nagte-text message, tapos sabay-sabay sila, parang group message, sabay-sabay sila tumitingin sa phone nila. Oo. Parang may nagmamando. Napansin mo yan doon? Totoo. Kasi doon pa lang kung ang investigador
gustong ipin down doon sa doon sa krimen na kinasangkutan yung isang respondent. Madali naman eh. Ilagay mo lang siya doon sa sitwasyon na andun talaga siya. Pero si Pangulong Duterte nga, hindi nila mapin down eh. Hindi nila mahuli. Hindi nila mahuli-huli. Pangalawa, ang galing ni Pangulong Duterte. Pagka iipitin siya, tinatanong kagad niya yung authority nung tao nagtatanong sa kanya. Katulad ni Brosas. Na tinatanong investigador ka ba? Investigador ka ba? Oo. Nasaan ka nung alas 4? Nasaan ka nung alas 4? Si pangalan nito, yung nakasalamin na bata, kowa ka ba? Ay, sabi, nakakatawa pa doon. I forgot, sino yung nagtanong na ilan yung mga nagorgor ni Pangulong Duterte? Sabi niya, hindi naman ako bookkeeper. Para diba? mag-bookkeeping ng mga patay. yung congressman na Suan ba yun? Merong congressman Gutierrez at saka congressman Suan. Hindi ko alam kung lawyer itong mga ito. No? Anong drama nila? Meron ba namang iimbestigahan mo ganito at sasabihin pa, pinaamin mo, sasabihin pa pangalan? Kaya nga, alamin nyo, saka kayo bumalik sa akin, di ba? Yun din yung ginawa nila sa Senate, di ba? Nung sa Senate, nung sinabi ni Pangulong Duterte na may ginorgor siyang 7, tapos pinapaamin siya ni Ontiveros. Kung sino yung mga pangalan, tapos sabi Pangulong, patay naman siguro yun, ma'am. I mean, sabi niya, nakalimutan ko na kasi matanda na ako. Diba? Yun yung sabi ni Pangulong Duterte. Sinaida, why, thank you. Pero, gusto kong malaman, pagpasok mo dun, ang daming tao sa labas mga supporters na hindi kinover ng media talagang sinopress nila yon. Napansin mo ba yung mga staff doon sa Congress? Talaga bang nakikita mo yung pag-aalab ng kanilang support kay Pangulong Duterte? Nandoon pa rin ba yung Duterte vibes na hindi lang sila vocally na Pangulo yung katulad ng dati kasi nga baka matanggal sila ng trabaho ni Tambaluslos, pero naramdam mo ba o may mga nakakausap ka na love pa rin namin si Pangulong Duterte, may mga ganon? Makikita naman. Talagang love nila yung matanda. Ang galing talagang sumagot eh. Nakikita mo naman, mga naghihihagikikan kahit yung mga staff doon na may naka-laptop. Naghahagikikan sila nung pagkatapos, si Trillanes ba, inano ba siya? Meron ba mga nagmamahal sa kanya doon na parang katulad kay Pangulong Duterte na wala na tinanong lang siya patungkol doon sa pero iba yung kay Pangulong Duterte, rockstar talaga. Iba. Rockstar talaga. Oo, rockstar kaya talaga. Kaya sila galit na galit. Si De Lima may mga sababang gumapang kay De Lima. Ayun, sila yung kanyang mga yung kanyang mga alipores, pero makikita mo talaga yung ng tao, iba yung ng mga tao, mararamdaman mo talaga, sir, siya, talaga na talagang marami nagmamahal doon pa lang doon sa building na yun nung lalo na nung after nung inquiry. Talaga makikita mo yung tao talagang inaantay siya talaga. Talagang finally, na-meet mo siya. First time mo ba na-meet si PRRD? Yung ganun na natawa. Nung sinabi ko, sir, Agent Morales po. Tumingin siya sa akin, uy, idol. Sabi niya, pan mo ko. Wow! Tapos, sinawakan niya ako rito sa kaliwang braso. Thank you. Ano sabi niya? Sinawakan niya ako rito sa kaliwang braso. Nakita niya si Trillanes, nandun, yung media rin sa sabi niya, yun. Sabi niya, tadyakan mo yun. Dapat tinadyakan mo. Tawa talaga ako doon. Sabi niya, tadyakan mo. O diba? Kumbaga sa parang isang normal na tao na parang lang din. Ano sabi mo, natawa ka? Kasi ako nun. Sige, pero alam mo ba? Nung araw na yon, sabi pa nga nila Maui sa akin, sabi nila Maui sa akin, sir, wag ka na lang umalis ng bahay.